Ati po lamang kausapin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson po ng Department of Health sa isang napaka-importanteng issue. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga, Manong Ted and DJ Chacha. Good morning sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Opo, salamat na marami. ASEC, naglabas po ng order ang DOH, FDA, para po sa lahat ng mga doktor na may connection sa pharma companies. Can you elaborate, please? Yes. Meron pong advisory or reminder na linabas ang Director General ng Food and Drug Administration, si Dr. Samuel Zacate. Ang petsa po noon na April 26, na-circulate na po siya that early, although linabas namin lang sa media, I think yesterday. Yung reminder po noon is directed towards, number one, pharma companies, and number two, doctors and other medical practitioners in general, na kailangan mag-report sila ng kanilang mga financial relationships with each other. Yung basihan po nito is Section 35 ng ating Universal Healthcare Act, kung saan meron tayong para ba mga provisions dun sa sinasabing ethics. Okay, and ito po ay reminder lamang dahil kung ito po ay matagal ng panuntunan, bakit meron ho pa talagang hindi nasunod? Yes, this is tama, Manong Ted. This is a reminder kasi meron pong petsa yan Kung di po nagkakamali, July 15 for the first half of the year, and then sometime January for the second half. Parang ano po siya, regular submission dahil since 2019 pa yung provision nung batas na yon. Yung pong, we heard dun sa ating Senate hearing na yung kumpanya na naimbitahan doon ay sila mismo yung gumamit ng term na partial compliance. So parang kami nga medyo lumaki yung mata namin na we were hoping na fully compliant, but the fact na merong partial compliance tells us na meron talagang mga kumpanya na hindi pa completely compliant. So we had to remind everyone. Opo, doon po sa mga hindi po completely nakapag-comply, meron ho bang mga kaukulang administrative or penal sanctions para doon? Right. As to penal sanctions, for the current state of our laws, wala po tayong nakikita na mga penalties, walang multa, walang kulong. Although administrative sanctions, sabi nga namin we had a coordination meeting, Manong Ted, yesterday, yung DOH, FDA, PRC, pati PMA nag-join sa amin kahapon. Sabi namin, ano ba pwede natin gawin dito? Kasi baka mamaya, pag walang parusa, hindi tayo sineseryoso. And it was discussed that the FDA can actually consider pag nag-license to operate, kasi mga lisensyado mga kumpanyang yan So para bang sabi ng Director General, aaralin namin kung hindi nila kami siseryosohin, baka sa next evaluation ng kanilang LTO ay mag-iisip tayo ng ano bang compliance ninyo sa mga requirements na ito. Opo, administratively, hanggang saan po ang maaaring gawin ng DOH FDA dito? Alright, dun sa usapin po nung unethical pharmaceutical marketing, it is a complex issue that involves, as you correctly mentioned po, the DOH, the FDA, even the PRC, and the Securities and Exchange Commission. Ang DOH, ironically mga kababayan, hindi po kami yung nagdidisiplina diretsyo ng mga doktor kasi yun po yung tungkulin ng Professional Regulation Commission. Meron po magdidisiplina. Kung sino nag-i-issue ng lisensya namin, yun po ang nagdidisiplina. Now, the FDA can discipline the companies, the pharmaceutical companies, when it comes to their marketing practices. Pero meron pa kasing isang aligasyon na sinabi, yung multi-level marketing. Kami rin po ay natuto dun sa Senate hearing kasi nag-attend yung ating kasamahan mula sa Securities and Exchange Commission na kailangan pala ng separate SEC license pagdating sa multi-level marketing or yung sinasabing pyramiding. Meron palang allowed doon. Again, pardon me, hindi ako expert dito kasi SEC dapat. Pero from what I remember from the hearing, there's a separate license. Opo. So sir, ihiwalay natin yung strategy po ng marketing o paano ho nagbebenta ng gamot ang isang pharma company. Doon ho naman sa relasyon ng ilang mga doktor sa pharma company o maging mga ospital. So dito ho ba sa inyo po sinasabi na dapat maging transparent kayo at magdeklara kayo ng possible conflict of interest. Paano po yung connection kung konektado naman yung doktor sa ilang po mga ospital o kaya po yung mga
anong bang tawag doon, Doc, yung nagbibigay ng mga serbisyo, gaya ng Laboratory, mga oo. laboratory o kaya po yung MRI, yung CT scan, mga ganon? Yeah, yan ang sinasabi namin dun sa actually sabi ni Secretary Ted dun sa Senate hearing na nung naisiwalat nga yung mga aligasyon nagtanong parang ang tagal na namang nangyayari paano ba natin maiiwasan or mababawasan kung sakali kasi meron binanggit yung sa Estados Unidos may start clause sila kung saan bakit start clause kasi yun yung pangalan nung gumawa ng batas. Bawal sa kanila ang doktor na mag-refer, magturo ng kanyang pasyente sa isang service provider, mapa-laboratorio, mapa-pharmaceutica or other health service na ang may-ari rin or ang staff ay may involvement yung doktor. Kumbaga ito yung conflict of interest kasi sa mundo ng medisina, doktor yung nakakasabi kung kailangan mo ng serbisyo paano kung yung doktor yung may-ari ng serbisyo? Di parang sasabihin ko kailangan mo pero paring di mo naman kailangan. So meron tayong ganong gap. Although Manong Ted, DJ Chacha, may mga nagpaalala rin sa amin na tignan rin natin yung sitwasyon sa Pilipinas kasi marami tayong mga lugar, hindi naman lahat, na maaaring yung doktor, siya lang yung doktor dun sa probinsya o dun sa munisipyo, tapos nagkataon lang, di naman sinasadya na siya rin yung may-ari ng laboratorio. So pag ganun kasi, baka magkaroon tayo ng break in service provision. But sabi nga namin, case-to-case basis yan kasi hindi naman siguro lahat ng probinsya ganun. Mas maraming probinsya, mas maraming syudad na marami namang doktor at maraming iba-ibang serbisyo. Ayun nga po, no? So, kasi ngayon po naman, sir, klaro po naman, dito ho natin po sa mga issuance ng FDA, no? Itong inilabas po mismo ng FDA na panuntunan, relevant po dito sa mga kasalukuyang batas natin para po din sa relasyon ng mga doktor sa mga pasyente and pharma companies, etc. Klaro ho naman ang pagtugon natin doon sa tinatawag na The Mexico City Principles. 6 ito at identified naman talaga dito kung ano ba yung unethical. Ano po? Right. So sa Philippine setting, paano nga yun na, sir, hindi may tatanggi doktor na may mga ospital na sa kahit na pribado, minsan po they invite doctors na mag-ambag-ambagan para makabili ng MRI machine. 'Di ba? Right, So right. paano po yung pag ano dito, how do you govern yung usapin po dito ng conflict of interest kaya? That's a very good question, Manong Ted, kasi yung what constitutes an ethical practice is subject to determination by by a college of peers or by a group of peers. Paliwanag natin yun, no? So in this case, meron talagang mga sitwasyon na natanong na rin sa amin yan So ibig sabihin ba bawal na magpadala ng medrep at mag-cover sa mga doktor? Ang sagot namin is hindi po bawal. Ang bawal po is kung ang medrep ay maiaalok dun sa doktor na hindi naman karapat-dapat niaalok. Kaya ang sunod na tanong is ano ang hindi karapat-dapat niialok? Doon ho papasok yung case-to-case determination. Kaya importante yung declaration. Kasi very subjective like when is a trip to example lang po to when is a trip to Los Angeles acceptable or not? In our hypothetical example, if the trip is because of a continuing medical education conference, meron talagang konferensya, may mga doktor na pupunta doon. Ang konferensya ay hindi naman inorganize ng pharma, ngunit kailangan ng airfare, kailangan lumipad ng isang eksperto mula sa Pilipinas. Kung ang coverage ay very specific na economy class airfare, Spartan accommodation in a decent hotel but not extravagant, and you're just being sent there to study, then that may be allowable. But if the trip is for purely vacation purposes, there is no CME, there is no learning involved, or yung learning is only made as an excuse. May ganun kasi Manong Ted, may nababalitaan kami na kung yari may learning pero actually yun yung sinasabing junket. Yun ang unethical. And who will determine this? That is for the Board of Medicine to decide. Ito sa PMA?
Yeah, yung PMA is the Association of Doctors, pero yung government regulatory body is the PRC, Professional Regulation Commission Board of Medicine. Okay. So, kasi nga po, sa Philippine setting nga, napakahirap nitong napakarami hong mga kaso, no, na iba-iba ho ang sitwasyon, but basically po, nandun yung question nga ng conflict of interest. So, ito hong FDA admin order nga 2015-0053, is this still in effect? Yes. Okay. That Administrative Order 2015-53, yan po yung local adaptation ng Mexico City Principles. Okay. Kasi nung kami po ay tumitingin na nito 1 or 2 weeks ago na nagsimula na yung usapin, parang yung mga abogado ng DOH, so alam na namin yung Mexico City Principles. Of course, ang tanong ng abogado is, anong natali natin dyan? How do we apply it to the Philippines? The answer, Manong Ted, is that AO. Opo, sige. So dito nga po, klaro ho naman din dito, no? Identified rito yung mga binabanggit po na kung anong pwede, ano ang unethical. Alright? Yes. Ngayon, may aligasyon kasi, hindi ho naman, kung mamarapatin niyo po, Doktor, may aligasyon kasi na ito pong pagbubulgar sa umano'y hindi tamang ginagawa ng pamamaraan sa marketing po ng Belkens ay dahil po lamang sa may kalaban silang malaki din na naapektuhan na nga po sa benta. Alam niyo itong kwento-kwentuhan, magkabilang panig ito. Ang sinasabi ng kabila, ba't kami lang? Itong isang ito, kung mag-imbita ng mga doktor to saan siya? Sabihin mo sa mikropono mo. Meron daw po sa mga mamahaling resort dinadala. Saan yung resort ng mamahaling? Balisin. May ganun daw po mga report na dinala yung mga doktor doon, nagkaroon doon ng party-party, etc. Mamahaling resort yun. Bakit kami lang? Ito ho yung nangyayari ngayon, doktor. Yeah. Actually, Manong Ted, DJ Chacha, sabi nga namin, ito yung dahilan, yung ganyang usapin at ganyang kumbaga hinaing, no, na bakit kami lang, bakit ganyan? Ang sagot namin dyan sa DOH, saka sa mga partner institutions na nakamitingan namin kahapon, kaya kami very careful sa due process para hindi masabing may favoritism. Pero Manong Ted, DJ Chacha, merong konsepto sa sa mga abogado or sa batas, yung pagka merong nahuli sa trapiko, makaka-relate ang mga kababayan natin Kunyari, merong kung ano man traffic violation, speeding or whatever, may na-cross na red light, etc. Tapos may mga nakalampas, may mga nakalusot. Pero yung isang kotse o isang kumbaga sasakyan, yun yung nahuli ng enforcer. Ang common na sasabihin na nagmamaneho is, bakit ako hinuli mo? Yung iba, tapos ituturo pa, nakalampas. Ayun, hulihin niyo yun. So ang usual na sagot ng batas is, huhulihin po namin sila, ngunit ngayon, kayo yung nahuli. And we need to process that. Opo. And that is actually, yan talaga ang nangyayari. Nahuli ka. So, ikaw muna ang sumagot rito, no? Dito sa mga aligasyon na ito. So, paano po ngayon ito, sir? ASEC, moving forward ngayon sa pangyayaring ito, naghihintay ho kayo ng compliance doon sa inyong sinasabi nga po na mag-report na kayo ng inyong declaration of conflict of interest, no? Sa ngayon po, anong inyong balak para po sa lahat ng pharma companies? Right. So kahapon nagkaroon na nga ng joint meeting which is very important dahil doon sa ating talakayan ang daming iba-ibang regulatory bodies, at least 3. Tapos pag yan kasi naghihiwa-hiwalay ng investigasyon, sayang ang oras. Parang we're talking of the same thing paulit-ulit. So sabi namin, we will form a joint committee for investigation legally with the legal powers na pagka ni-receive ng committee na ito yung evidence, okay na yon, hindi na pa ulit-ulit, number 1. Number 2, we are looking at the Senate hearing as it is a Senate hearing as an official venue. Kumbaga, kung tinanggap na ng Senado, maraming salamat kila Senador Bongo, Senator Raffy Tulfo, JV Ejercito, and Jinggoy Estrada na meron silang mga ebidensya na nakalap. Pag yun ay officially transmit sa joint committee, considered na yun as admitted as evidence. Kasi anyway, Senate hearing, nanumpa, under oath, etc. So we will shorten the process. Now, over the mid-week holiday, kasi nag-May 1, aware kami, mga doktor rin naman kami, ang dami mga Viber group, may mga umiikot-ikot na listahan, natanong na rin kami, yan na ba yung listahan? Sabi namin, kami po sa DOH, very careful kami kasi alam namin na Viber group yan, napakadali magpasa ng listahan. This has to be submitted officially. And then when that comes in via the Senate or whatever channels, we will proceed with the investigation. The plan is, kung may listahan na ng mga doktor at may financial declaration doon, papasok na yung PMA who will recommend to the PRC.
Yun namang FDA, titignan yung mga kumpanya, and together with the SEC, who will look into the allegations of multi-level marketing. Okay, sige. So sir, dito po sa binanggit ninyo no, na kanya-kanya nga po itong investigasyon, sa usapin po ng multa o kulong, totally po walang mangyayaring ganito? Yan po ang isang napakagandang tanong rin na pagka sinasabi ko yung sagot, medyo marami nagugulat kasi nare-realize nila. Okay, pag private practitioner, let's talk about the company first. The company has a particular penalties. Hindi ko kabisado SEC yung makakasagot, no? Kung sila ay walang lisensya ng multi-level marketing. But what we are familiar with, Manong Ted, DJ Chacha, from the DOH perspective, dun sa individual practitioners, kung sila po ay, of course, assuming na patunayang may kamalian, no, unethical, kung private, actually, they could face a reprimand or a suspension or revocation of the medical license by the Professional Regulation Commission Board of Medicine. That is for private practitioners. However, if you are a government doctor and you are involved in this and you're proven to be guilty, because you work in government, nag-a-apply po yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kung saan nakalagay na hindi pwedeng tumanggap ng regalo at hindi rin pwedeng magkaroon ng involvement, no, ng conflict of interest ang isang government, not just official, but government employee. At ang parusa dyan, to my quick recall, is I think imprisonment plus fine. Kasi yung imprisonment medyo matagal, parang 1 year or something like that. Opo. So yun yung kailangan linawin. Plus, meron pa palang isang posible, Manong Ted, no? Dun sa mga government doctors na di umano'y sangkot at mapatunayan, pwede rin buksan yung kanilang mga SALN. Dahil nagpa-file ng SALN yan. Tulad ako, isang government official, may SALN kaming lahat. So doon natin makikita, lifestyle check, pwede mangyari yan. Ayun, sige po. So, mag-iiba po talaga ang complexion kung ikaw ay pribado hong practitioner at nasa gobyerno. No? Sa gobyerno po talaga, may governing law dyan na may kaukulang pong kulong. No? Kasi nga, graft po ang pinag-uusapan dito. Klaro po yun, Dr. and thank you. Doc, ito pong matinding, ulitin ko, aligasyon. Aligasyon pa lang ho naman, yes, laban sa Bell Kens na ito. Yung sinasabi po ng iba, di ba, sa mga bakbakan nila, para lumaki ang iyong rebate, no, doon sa kumpanya, dapat marami kang na-prescribe na gamot. Parang ganun po ang pagkakaintindi ko. Meron ho ba ditong parang audit sa bawat doktor na miyembro ho o kasama dito sa Belkens na malaman doon sa particular na pasyente, ilan ba ang kanya na-prescribe na gamot at kailangan ba talaga ng pasyente yun yung gamot? Mga ganun pong usapin para lang malaman na totoong hindi nagkamali yung doktor na kahit hindi kailangan ng gamot na ito, yun ang kanya piniprescribe at napakaraming pinabili sa pasyente? Correct. That's a very good point. No? And yung termino na audit, ipasok natin yung konsepto ng, meron kasing of course financial audit which is yung pinaka-common na alam. Pero meron rin konsepto ng medical audit. Medical audit is something which will be a bit more complex kasi parang ano yun una kailangan may mga husgado. Sino yung husgado? Hindi sila abogado pero mga eksperto dun sa field nung doktor. No? Kasi nga, the doctor has to be evaluated by his or her peers. Kung isa siyang cardiologist, then mga kapwa cardiologist na walang conflict of interest, baka mamaya involved rin sila di umano, di ba? So hindi sila dapat involved, tapos haharap sila. The question becomes, for that particular patient at sa kanyang sakit, ano ang standard of care? Ano ang karaniwang ginagawa para sa isang pasyenteng gano'n ang sakit? Doon ngayon magkakatalo kung sobra ba, tama ba, or even kulang. Kasi ang medical audit can also include na mali ang ginagawa mo kasi kulang ang gamot na binibigay mo. Diba? Pwedeng sobra, pwedeng kulang, etc. That has to be done on a case-to-case basis, which is why it's important na one, due process ma-identify kung sino man yung doktor na supposedly merong erroneous practice. And number two, kung kailangan, mag-i-invoke ng powers ang Professional Regulation Commission subject to yung mga rules on data privacy. Kasi hawak rin natin, datos ng pasyente, hindi basta-basta sinisiwalat yan eh. Yan ay isang tao na may sakit. Hindi mo pwedeng basta-basta ibalandra sa publiko. Pero may mga proseso yan. Pag binuksan yan, doon natin magagawa yung medical audit if needed. Pwede bang lumantad rito kasi nga meron po tayong confidentiality, di ba? Parang abogado doon sa kliyente, doktor naman sa pasyente. Pwede ba lumantad dito ang isang pasyente na maaari sabihin niya na sandali lang, pwede bang imbestigahan nyo itong sitwasyon ko dahil ang dami kong biniling gamot na ito eh. At pagkatapos hindi naman ako gumaling o kaya ano pa pong mga kwento. Sa usapin lang po na nakinabang yung doktor
doon sa sa kanya, reseta ng gamot? Opo, that's a good point, no? Kasi ang mag-govern na batas dyan is yung ating data privacy laws, no? Sa aking pagkaalala na mabilis, maaaring mali ako pero to my quick recall, kung may consent naman yung data owner who is the patient, datos niya yun siya yung may-ari nun. Basta documented na hinahayaan kong gamitin ang aking impormasyon, ang aking sitwasyon, at ako'y willing na ito i-process ng husgado o kung sino mga forum ang hahawak, pwede po yun. Kasi ang pumipigil lang sa amin is respect for the privacy of the patients. But if the patient is willing to waive that privacy for purposes of investigation, why not? Okay. So ngayon, Doc, paano po ang sitwasyon ng mga pasyente? Ang pinag-uusapan po ba natin dito ay anong uri ng gamot particularly? Opo, dito po sa sa Belkens issue, anong mga gamot ba dito ang kine-question? Yeah, hindi namin alam, Manong Ted, kung anong mga gamot exactly. Of course, it's a matter of public knowledge sa Senate na lumabas na yung pangalan nila. So, syempre, nag-Google na kami. Tinignan namin yung portfolio nila. Marami silang gamot na related to cardiology, no, sa sakit ng puso, etc. Pero we're also aware na this is actually a successful company na matagal na nga sila. And let us be clear, no, parang nga sabi nga namin, kasi maganda rin yung masabi natin ngayon sa media, no, maraming mga pasyente nagtataka, ibig sabihin ba pagka ang gamot ko ay may tatak nung kumpanyang yun ay pangit na, etc. So, lilinaw natin, ang issue dito is inappropriate marketing, allegedly, or unethical marketing, allegedly. So, hindi po natin kine-question, ni minsan, hindi lumabas maski sa Senado, sinabi ng mga senador, walang problema yung produkto. Importante ho yan sa ating mga kababayan, sa mga pasyente. Huwag po kayong tumigil sa mga gamot. O kung meron ho kayong tanong, kung meron kayong duda, please ask your doctor. Kung medyo nagduda na ho kayo sa doktor ninyo, meron ho namang ibang doktor. And there are many more doctors who are not involved with this supposed practice. Okay, sige. So hindi po sa kalidad ng gamot na pinag-uusapan dito, but yung pong pamamaraan sa pagbebenta ng gamot ng iba. Ang sinasabi nga po dito yung kikita ka, no? Sir, para ho mas maintindihan ng ating mga takapakinig, lalo na ho ng ating mga suki ng mga senior citizen, sa inyo pong napakinggan din po sa Senado, sa inyo na ho manggaling, ano ba yung marketing strategy na kine-question nga dito ulit? Ang kine-question po natin ay kung ang isang pasyente, or sa marketing kasi, kung ang isang doktor ay binibigyan ng insentibo na napaka out of proportion to the activity. Ibig sabihin po, kung ang isang medrep, walang problema, okay yung trabaho nila, lihitin mo yon, ay pumunta sa isang doktor. Kung ipapaliwanag lang po ng medrep na, Doc, meron kaming bagong produkto, ang produktong ito ay ganito at ito ang epekto niyan sa pasyente, baka gusto niyo pong gamitin. Walang problema po yun kasi karapatan din naman at dapat malaman ng doktor kung may bagong gamot. That is legitimate marketing. However, pag sinabi ng medrep na, Doc, ito pong bagong produkto namin, kapag kayo ay nagreseta ng 10 reseta, 10 pasyente, bibigyan namin kayo ng magandang relo. Or pag umabot kayo ng 20 na reseta, times how many patients, 200, baka meron ho kayong trip to this nice resort in this island, no? Yun ang ayaw natin. Kasi ang nangyayari, iniimpluwensyahan nung kumpanya yung doktor na imbis na isipin niya yung kalusugan lang ng pasyente niya, nag-iisip ngayon siya ng bagong relo, nag-iisip siya ng resort, yun po ang bawal. So, ang binabanggit po dito ni Dr. Domingo nga ay yung dahil ikaw ay naiengganyo doon sa maaaring ibigay sa yung pabuya ng pharma company, kaya nauobliga ka na mag-issue ng reseta na posibleng hindi na kailangan ng pasyente. Correct. Kasi tama po yun, Manong Ted. Kasi meron tayong konsepto ng rational prescribing o sa Tagalog, tamang pagreseta. Ang dapat hong talagang dahilan lang para kami magreseta sa inyo ay alam namin po ang sakit ng pasyente at alam namin kung anong tamang gamot na gamitin para dun sa sakit na yon. Pag merong ibang mga konsiderasyon na tulad ng pabuya, mga reward, mga insentibo, ibang usapan po yon. Yun po yung ayaw nating mangyari. Dapat ang sabi nga sa sinumpa
kasunduan namin sa Hippocratic Oath, the patient is our only consideration. Wala kaming ibang iniisip kundi yung kalusugan ng pasyente. Okay. Cha, may tanong ka ba bago natin pasalamatan si Doctor? Yes po. Asek, susugan ko lang itong na-explain nyo na rin naman yung tungkol doon sa multi-level. Pero ito pong pagiging investor ng mga doktor or shareholders sa mga pharma companies, hindi po talaga ito ipinagbabawal sa atin. Tama, DJ Chacha, under our current laws, hindi naman po bawal yon. Kaya diyan po pumasok yung usapin ngayon na yung proposal ni Senator Bongo, yung mga senator na nandoon, pati si Secretary Ted Herbosa na sinabi nila na it might be time for what we call a Stark Law equivalent in the Philippines. Kasi yung Stark Law sa Amerika, bawal ang isang doktor na magturo ng pasyente papunta sa isang kumpanya, laboratorio or pharmaceutica na may pag-aari yung doktor na nagturo. Wala kasing ganun sa Pilipinas ngayon eh. So ngayon, careful kami kasi kailangan yan dinggin ng maayos kasi baka naman ma-discourage natin ang legitimate business interests, meaning wala naman talagang balak yung doktor na mag-conflict of interest, nagkataon lang na shareholder siya, di ba? Wala namang mali sa ganun eh. So these are things na kailangan tignan na mabuti bago natin outright ibawal. But to your question, at this point in time, hindi po siya bawal. Ayun. So maliwanag po yan. Bagamat, sige po. So, Doktor, ito pong ginagawa ngayon ng DOH na iba't ibang front po ng investigation, iba't ibang kumbaga bawat isang issue kaninyo, may particular pong grupo na nag-aaral dito. Sa tingin ho ba ninyo, sa posibleng dami ng maaaring sangkot dito, gaano kaya katagal to bago matapos? Magandang tanong po yan at mahirap sagutin, Manong Ted, kasi each and every physician or alleged involved in this parabang scheme will have to be given appropriate time kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. However, meron din naman tayong mga proseso na parang sabihin na nating efficient batch processing of data kasi I'll be frank kung listahan yan, di malamang meron yung spreadsheet, meron yung Excel file na nandun yung pangalan. Pwede mong gawing big data analysis eh. Without violating due process, you can process a huge amount of information efficiently. Ngayon, pag na-process mo na yon and yung sa Excel, parang lang yan eh, conditional labeling, yun yung tawag sa computer. Ibig sabihin, pag sabihin ng komite, ang allowable limit is up to, kunyari lang po, up to 5,000 pesos only. Anything above 5,000 is exorbitant. Ibig sabihin, iti-trigger mo ngayon kahit libo-libong pangalan yan, lahat ng mga lumampas ng 5,000, yun lang ang lilitaw o iikli na yung listahan. So, pwede siyang gawan ng paraan na legal, gumagamit ng data processing para mapabilis. Pero, Manong Ted, aminin ko, mahirap sagutin kung ilang araw or ilang buwan kasi sa dami, and isa pang kinoconsider namin, ayaw naming maparilisa ang ating health system. Kasi, sabi namin, medyo sakit ng ulo to kung totoong libo-libong doktor ang involved. Ilan lang ba kami? Libo-libo. Eh di parang lahat na lang tayo, isa-suspend natin. So, yan ang mga konsiderasyon na napakahirap sagutin kasi we also have to look at the big picture na kung ito ay isang mansya, kailangan lang nating alisin yung mansya. Hindi naman po lahat ng doktor ay sangkot dito. Yung din po sinasabi ng PMA, maghunos dili din po tayo dito kasi yung tiwala namin sa inyo. Di ba? Oo, ito rin po at stake dito, yung tiwala ni Lolo, ni Lola sa kanyang doktor sa skandalong ito. Manong Ted, DJ Chacha, kung mamarapatin po niyo at nakikinig sila lolo at lola, sila tatay at nanay, mga kababayan, ito pong ginagawa ngayon ng DOH. Ito mismo yung dahilan kung bakit kami po ay humihiling na ipanatili po ninyo ang tiwala sa sistema. Sapagkat ngayong nalaman po may problema, kumilos agad ang sistema, ang Secretary ng Kalusugan, Secretary Herbosa, and the senators, they're all working together, plus the PRC and the FDA. Kasi parang kumbaga sa loob ng ospital, wala nang turuturuan, wala nang antay-antay. ER doctor yung secretary, so parang ayusin yan kasi hindi pwedeng mamamatay ang pasyente. Ganun yung attitude ng DOH ngayon. Kaya hiling po namin sa inyo, we just have to go through the due process, but trust us, this is part of, sabi sa Biblia, physician, heal thyself. Parang kailangan naming ayusin ninyo ranggo namin. Pero tuloy po ang serbisyo, tuloy ang pag-aaral ng mga doktor. Mas marami po kami mga kasamahan dyan na kayo po ang nasa isip at damdamin. If symptoms persist, consult your doctor. Yes, sir. Yan po. Sa panghuli po, ito na lang po, kung mamarapating po ninyo,
Nabanggit na nga po dito sa mga pagdinig si Dr. Luis Raymond Go ng Belkens. Siya po siyang cardiologist at siya mismo ang ang kanyang position sa Belkens? Siya mismo po yung majority owner nito? To my recall, based on the public hearing, ang sabi yata siya yung CEO, kung di ko nagkakamali. Hindi ko alam kung ilan yung percent shares eh. Okay, anyway, but basically po, siya nga ang humarap kasi po siya ang pinuno nito at ang sinasabi nga po, siya ang majority owner ng naturang kumpanya na ngayon nga po yung lumaki na. Ngayon, ang tanong lang po namin, dito po sa Annex B ng FDA documents, may declaration of conflict of interest po dito. Ito yung hinihingi nyo, na form sa mga doktor, di ba? Para ka magdeklara, pati yung mga pharma company. Meron bang nasubmit itong si Dr. Raymond Go? Yan po yung kailangan nating tignan na Manong Ted kasi by their own admission, meron silang partial compliance. So we need to determine and to be fair to them also and to all involved, anong ibig sabihin ng partial compliance? Andun ba yung declaration niya? Is it for the company? Yan po ang inaabangan natin and we have to emphasize na we have to wait for the official transmission kasi ang daming umiikot sa Viber eh. Sabi namin, hindi kasi pwedeng i-admit yan as evidence kung nakuha lang namin sa Viber. Kailangan talagang binigay yan sa official forum, which could be the Senate kasi meron talagang hawak na listahan yung mga senador eh. So, baka yun ang kukunin na namin. Opo. Kasi nga po din, we have to respect the right of Dr. Luis Raymond Go, considering po na isa siyang private practitioner. Opo. At itong, that is correct. And this is a private business supposed to be, but the document, although a public document, meron pa rin po kayong pag-iingat sa paglalahad dito sa publiko kung sakasakali. Opo. Tama po yun. Opo. When will that happen? Kailangan ba dito sa Senado nyo ilanta dito kung sakasakali itong mga declaration of conflict of interest forms na ito kung nakapagsumiti ba itong mga shareholders po ng Belkens? No. The Senate is not required, but we appreciate their help kasi they can accelerate it as they're doing. But ready po ang FDA na mag-receive. And in fact, yun nga po na natuwa naman kami na na-recognize ng mga companies, not only that company but all the other companies that they do have to submit to the Food and Drug Administration. So yan po happens even with or without the Senate hearing. So yun po, kaya rin nag-issue ng reminder ang Director General ng FDA. That is, alam ng mga abogado yan, na parang walang excuse. Kasi hindi pwedeng sabihin ng mga kumpanya na, ay nakalimutan namin. Ang unang sasabihin namin, una sa lahat, di ba, ignorance of the law, does not excuse anyone. Number 2, nag-remind pa kami. So talagang wala na talagang kawala, mag-submit na kayo. Opo. Ito po'y napakalaking iskandalo ngayon na hindi matatapos siguro in the next few weeks, no? But in closing, what is the silver lining dito po, sa palagay nyo? The silver lining, Manong Ted, DJ Chacha, na pag-uusapan ngayon, hindi na pabulong-bulong, hindi na patago-tago, yung rational prescribing. Maraming salamat, nagkaroon kami ng pagkakataon na magpaliwanag sa publiko ano ba ang dapat gawin, yung Generics Act. Medyo konektado yan kasi usapin ng generic name, saka brand name. Nagkaroon kami ng pagkakataon at nakatingin lahat ng mga doktor na reminder, kailangan po ang generic name at kung kayo po ay government doctor, generic name only. Yan ang isa sa mga ang daming, oo nga pala, no? So, nagkaroon ng teaching opportunity, yung what is ethical, what is unethical, biglang na-remind ngayon na meron pala tayong proviso sa Universal Healthcare Act. So, we are looking at that silver lining and this inquiry, although controversy yung pinagsimulan, it is a legitimate inquiry in aid of legislation kasi meron talagang proposal, yung START law, na output ng itong inquiry na ito. So, we are looking at improving our laws and we are also looking at linisin natin yung mancha na nangyayari ngayon sa ating sistema. At kami po din naman po sa ngayon, ang aming masasabi ay ito'y maganda ring oportunidad na mapakinggan po kayo bilang spokesperson po ng DOH dahil napakaliwanag po ng inyo pong mga salaysay sa aming pong programa. Salamat po na marami, Doctor. Salamat po, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, thank you. Yan ang spokesperson, si ASEC Albert Domingo ng DOH. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.